Muling nagkita si Stephen Curry at Jordan Poole, kakabalik lamang ni Stephen Curry mula sa kanyang injury noong mga nakaraang laro, hindi naman naging seryoso ang kanyang injury kaya matapos makaligtaan ang 3 laro ay bumalik ito laban sa Washington Wizards ni Jordan Poole, naging mainit ang kanilang laban, ngunit sa huli nanalo ang Warriors at tinalo ang Washington Wizards sa score na 125 at 112. Sunod-sunod ngayon ang panalo ng Warriors, tila matagumpay talaga ang pagbuo ng mga bagong roster ni Steve Kerr, malaki ang tulong ni Buddy Hield sa kanila na mas lalong napaganda ang kanilang 3-point attempt. Sa katunayan pinatunayan ni Buddy Hield na kaya niyang dalhin ang koponan sa panalo without Steph Curry dahil sa injury nga nito noong mga nakaraang araw. Sa naganap na laro umiscore si Stephen Curry ng 24 points, 3 rebounds at 6 assists, habang ang kakampi na si Buddy Hield nagtala naman ng 20 points, 5 rebounds at 2 assists. Nagdagdag naman si Draymond Green ng 18 points, 8 rebounds at 5 assists para sa Golden State, habang nagtapos si Jonathan Kuminga na merong 15 points, at si Trayce Jackson-Davis meron namang 12 points at si Moses Moody meron namang 10 points. Sa kabila umiscore naman si Jordan Poole ng 24 points at 1 rebound at 3 assists, nagpakitang gilas ang rookie na si Alexander Sarr ng season high na merong 10 points at may kasama pang 11 rebounds, habang nagposte si Jonas Valanciunas ng 16 points, 12 rebounds at 7 assists. Nagdagdag naman si Carlton Carrington ng 16 points, 8 rebounds at 7 assists para sa Wizards. Malaki ngayon ang pinagbago ng Warriors, mas pinalakas ngayon ang kanilang opensa lalo na't sa 3-point shot, naniniwala naman ang iba na magpapatuloy ito hanggang sa pagsungkit ulit ng kampyonato para sa season na ito. Habang tinalo naman ng Detroit Pistons ang Los Angeles Lakers sa score na 115 at 103, sa kabila nga na pakikibaka ni LeBron James at Anthony Davis hindi pa rin naging sapat upang talunin ang Detroit Pistons. At ang masakit pa dahil si Anthony Davis ay nagkaroon ng injury, sa 4th quarter si Anthony Davis matapos mag-layup, bumagsak siya ng masama at natamo niya ang left ankle injury. Umiscore si Anthony Davis ng 37 points, 9 rebounds at 4 assists para sa Los Angeles, at si LeBron James naman merong 20 points, 8 rebounds at 11 assists. Nagdagdag naman si Austin Reeves ng 17 points na nakakuha ng 7 sa out of 17 na shooting para sa Lakers. Samantala sa kabila kumonekta si Cade Cunningham na merong 17 points, 11 rebounds at 11 assists para sa kanyang ikatlong career triple-double, pinangunahan niya ang koponan para kunin ang panalo. Si Jaden Ivey naman ay gumawa ng isang season high na merong 26 points, 4 rebounds at 4 assists, at umiscore naman si Tim Hardaway Jr. ng 19 points, at meron namang 15 points at 7 rebounds si Tobias Harris, at si Jalen Duren kumuha ng kanyang double-double na merong 11 points at 14 rebounds. Samantala kinababahala ngayon ng Los Angeles Lakers ang natamo na injury ni Anthony Davis na baka matagalan pa bago bumalik sa laro. Naging maganda ang simulan ng Los Angeles Lakers dahil nga dito kay Anthony Davis ngayong season na nag-average ng 32.6 points at 11.6 rebounds at 3 assists na merong 57.1% field goal. Ang kanyang presensya sa laro sa mga nakaraang laban ang nagdala sa koponan upang manalo, kaya ngayon tila malaking problema ito ng Los Angeles Lakers kapag natagalan na hindi makabalik agad sa laro dahil nga dito sa injury.